Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Paalala lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Masyado nang mainit guys, kaya ingat kayo palagi. At saka, syempre kapag may matinding init, kapalit niya matinding bagyo din at saka baha. At saka, hindi naman lindolin yung bansa natin pero nililindol na. Kaya, ihanda nyo yung katawan nyo at saka isip nyo na ito yung nangyayari ngayon. Para makaiwas sa pagpapanik. Kahit naman hindi siya hulaan nararamdaman na parang iba na ngayon. King of Swords, 3 of Pentacles, 9 of Wands in reverse, the Empress at 7 of Pentacles. Ito yung cards para sa anong message na dapat mong malaman ngayon. Pinapahiwatig ng mga cards na merong person na gustong magkaroon ng hustisya ang sinasapit na sitwasyon. Pinapakita rin na ang ilan sa inyo nagkakaroon ng mahabang negosasyon. Pero hindi masasayang yung effort mo. Nakadalawang cards ka na para sa good result at saka dalawang cards din para sa abundance at saka prosperity. Sa career naman, 3 cards na ito ang nagsasabi na maraming challenges, responsibilities na kinaharap ka kahit nung nag-aaral ka pa lang. At hanggang sa ang ilan sa inyo, yung napag-aralan mo, nagamit mo sa trabaho. At saka pinapakita rin na sa negosyo, mag-isa kang nagtataguyod nito. Pero wino-warningan ka na matuto kang makiramdam sa mga pagkakamali na inuulit mo lang katulad sa negosyo. Kapag may paulit-ulit na sitwasyon sa career o sa negosyo, mag-step back ka muna. Tingnan mo muna na maigi yung sitwasyon. May mga solution sa problem mo. Magpahinga ka muna or maghinay-hinay. Sa mga single, merong potential person na makikilala mo kung saan ka mas matagal magstay. Kung sa trabaho man ito o kaya sa school. Hindi naman kayo agad-agad magkakaroon ng relasyon, kundi mas pagtitibayin yung friendship. Pero alam na nung potential person na ikaw yung bukod tangi. Hindi mo ito mapapansin pero espesyal ang trato niya sa iyo. Sa mga nasa relationship, isa sa inyo ng person mo ang mainitan ng ulo. Hindi pwede sa relasyon na palaging ikaw yung masusunod. Kailangan isang direksyon yung tatahakin nyo. 2 cards na kasi yung nagpapakita ng pagiging matigas. Kumbaga, gusto niya siya yung nasusunod. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na may ganitong issue, ay nasusolusyonan nyo ng person mo. Kumbaga, mas lalo nyong napapangalagaan ang relasyon. Merong adjustment. King of Wands, the Emperor, 2 of Wands, at Ace of Wands. Pinapakita ng mga cards na ikaw yung mag-control ng buhay mo at saka magkaroon ka ng sariling desisyon. Hindi mo naman kailangan ipilit yung sarili mong naiisip. Pero kasi 3 cards na yung merong person na nagmamatigas.
Kaya mahihirapan ka lang ipahatid do sa person kung ano yung nasa isip mo, lalo na't sarado yung isip niya. Kaya sinasabi magkaroon ka ng sariling desisyon kasi hindi ka makapag-decide kung mag-i-stay ka ba sa sitwasyon na to or i-let go mo na lang. Pero darating yung panahon na tatanggapin mo kung ano yung magiging challenge sa buhay mo. Nakatatlong cards ka na para sa tagumpay. Para yan sa resulta ng mga desisyon mo. Sa financial, sa mga unang buwan, hindi maganda yung kita mo. Pero unti-unti, nagkakaroon na ng magandang progress. Kasi ang ilan sa inyo, nakikita mo na hindi na talaga maganda yung karir mo o kaya negosyo, kaya nakadalawang cards ka na para sa pagta-travel. Naging maganda yung kita mo dahil na rin sa mga sariling desisyon na magpalit ng trabaho or ang ilan sa inyo ay nag-ibang bansa. Naging maganda yung resulta ng pagsisimula mo muli sa career, negosyo o financial. Sa relationship naman, anuman ang gender ng person mo, itong person mo hindi siya nagpapakita ng emosyon. Hindi siya sweet at saka practical siya kasi alam niya ito yung kailangan ng relasyon nyo. Hindi ka sunod-sunuran sa person mo Matapang ka din, pero inilulugar mo yung sarili mo, unlike sa person mo. At saka single ka man or nasa relationship, ang koneksyon o relationship nyo, ang ilan sa inyo ay LDR, nakatatlong cards ka na. Babasahin ko muna sa inyo yung ibig sabihin nito. Ganun din ang sinasabi ng card na ito. Pangatlong card na ito para sa abundance at saka sa mga successful na plano mo. Merong negosasyon na magaganap patungkol sa trabaho or negosyo. Itong opportunity alam ko to Ibig sabihin mag-i-start ka ng bagong negosyo or magkakaroon ng business opportunity sa iyo. Maipapakita mo yung tinatago mong kakayahan or kaalaman. Ganun nga talaga, possibility. Naka-4 na cards ka na para sa travel at saka online na komunikasyon. May bago kang journey na tatahakin sa buhay na ikakatagumpay mo. Itong healing naman, nakadalawang cards ka na para sa distansya. Ito yung magiging paraan para maghilom yung hinanakit sa puso mo or tumatak sa isip. Ang ilan sa inyo, ginawang busy mo na lang yung sarili mo At saka, kailangan mo din suporta mula sa mga kaibigan at saka pamilya. Sa mga single, yung potential person, ikaw yung older sa kanya o siya yung mas older sa iyo. At habang tumatagal na nakakasama ka ng potential person, mas lalo pang nag-i-increase yung pagmamahal niya sa iyo or pagkagusto. Dalawang person ang tinutukoy ng cards, matagal mo nang kilala at saka bagong makikilala. 6 of Cups in reverse, 8 of Swords in reverse, at Ace of Swords. Pinapahiwatig ng tatlong cards na ito na meron kang i-release na sitwasyon. Pwedeng patungkol sa career, sa negosyo, or love. Pero binanggit na sa mga naunang cards na magpapalit ka nga ng trabaho or negosyo. At saka dito sa mga cards na ito, nakatatlong cards ka na para sa hostisya. Nagkaroon na ng mental clarity sa sitwasyon mo. Kasi may gusto ka nang tapusin or ayaw mo nang maging biktima pa ng maling sitwasyon.
gusto mo naman na manindigan para sa sarili mo. Ang feeling kasi ng ilan sa inyo, yung huminto yung buhay mo. Ayaw mo ng ganon sa buhay mo. Gusto mo nagpapatuloy. May karelasyon ka man or wala. Sa health naman, ang ilan sa inyo, meron ka talagang nararamdaman sa katawan mo, pero hindi mo to pinapatingin o kaya tingin mo ay wala nang lunas pa yung sakit mo. Pero ang advice ng cards, wala nga talagang magiging solusyon kung pababayaan mo. Sa relationship or sa mga single, yung love hindi yan hinahandle ng isang tao lang. Kailangan pareho kayong nag-grow para yung love nag-grow din. Sa mga single, para maging pabor sa'yo yung bubuin na relasyon, mas mag-focus ka sa inyong dalawa lang. Sa mga nasa relationship, kahit dito sa mga cards na ito, buong tanggi pa rin ang person mo sa mga opinion mo or karapatan. Pero kailangan mo pa rin sabihin kung ano yung nasa isip mo at saka nararamdaman. Maging makatwiran at wise sa mga sasabihin. Itong 5 of Wands ang nagsasabi na may mga sitwasyon kang kakaharapin na bago or hindi na bago sa iyo. May mga challenges man at saka oportunidad na darating ay magsusumikap ka pa rin na ma-achieve yung mga pangarap mo. Or yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Itong card na ito ang nagsasabi na kahit gaano man sinusubukan yung pasensya mo, kailangan mo pa rin manindigan para sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mong dangal at saka halaga. Maging confident at mag-move forward ano man yung mangyari. Kaya mo ito at makakaya mo.